Sa paglipas ng mga dekada ng pagbabago at pagunlad ng lipunang Pilipino, may mga produkto at imbensyong umusbong na hindi lamang sumilay sa ating pang-araw-araw na buhay, kundi naging bahagi ng ating kolektibong alaala at kulturang pangkalusugan. Isa sa mga ito ang produktong kilala bilang tiki-tiki, isang likidong multivitamin na naging tanyag bilang isang sagot sa isang malubhang suliranin sa kalusugan ng mga sanggol at kabataan noong unang bahagi na ika-20 siglo. Sa pagdaan ng panahon, ang tiki-tiki hindi lamang produkto kundi simbolo ng sipag, agham at pag-asa sa Pilipinas. Isang bansa na noon ay sumasailalim sa mga hamon ng kolonyalismo, epidemya at kakulangan sa sustansya. Ang tiki-tiki unang nabuo at pinasikat ni Manuel Zamora, isang Pilipinong chemist, pharmacist na isinilang at lumaki sa Santa Cruz, Maynila noong 1870. Si Zamora ay may malalim na interes sa agham ng kalusugan. At sa taong 1909 ay nagawa niyang ihinto ang isang malubhang epidemya na kumitil sa maraming buhay, ang infantile beriberi, isang malalang kakulangan sa vitamin B1 o thiamine na nagdudulot ng pagkapinsala sa mga nerbiyos, puso at kalusugan ng mga sanggol. Ang produktong kanyang nabuo ay isang likidong suplemento na kinuha mula sa tiki-tiki o tinatawag na rice bran sa Ingles. Ang panlabas na balat na butil ng palay na mayaman sa thiamine at protina. Ang imbensyon ito ay isang pambihirang hakbang sa agham ng nutrisyon sa panahong iyon dahil ito ang isa sa mga unang matatag na formula ng bitamina na ginawa sa bansa at ginamit sa malawakang aplikasyon para sa kalusugan ng publiko. Ang salitang tiki-tiki hango mismo sa lokal na termino ng tiki-tiki na tumutukoy sa rice bran at hindi galing sa banyagang pangalan o teknolohiya. Ito ay produkto ng mga likhain at mapanuring isip ng isang Pilipino na nagsikap magbangon sa mga suliranin ng lipunan sa pamamagitan ng agham at inobasyon. Noong panahon ng American Colonial Era, hindi lamang pribadong sektor ang nagpayabong sa imbensyon ni Zamora. Ang Bureau of Science ng Pilipinas, isang institusyong pananaliksik na itinatag ng mga Amerikano, ay nag-utos ng malawakang produksyon ng tiki-tiki upang mapababa ang bilang ng mga kaso ng beriberi sa mga sanggol at kabataan. Maraming Pilipinong pangunahing pagkain ay bigas na inalisan ng balat at butil ay naging sanhi ng malubhang kakulangan sa nutrisyon sa maraming pamilya. Ang rice bran na dati itinuturing na byproduct lamang ng paggigilas ng bigas ay muling binigyan ng halaga bilang pinagkukunan ng bitamina. Sa pamamagitan ng direktang koordinasyon sa mga healthcare center at ospital, ang tiki-tiki ay naging pangunahing suplemento na ibinibigay sa mga bagong panganak at batang may panganib na magkaroon ng beriberi. Sa loob ng maraming taon, libo-libong bote ng suplemento ang naipamahagi at maraming buhay ang naligtas dahil sa tulong ng produktong ito. Gayunpaman, hindi naging madali ang landas ng distribusyon at pagtanggap ng publiko dahil nangangailangan ito ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at mga health worker upang maabot ang mga liblib na komunidad. Mahalagang linawin na ang orihinal na tiki-tiki bilang isang ideya at formula ay tunay na Pinoy na pinagmulan. Ang investigasyon, pananaliksik at unang produksyon ay nagmula sa loob mismo ng Pilipinas sa pamamagitan ng isip at gawa ni Manuel Zamora. Bagaman nagkaroon ng interes mula sa mga banyagang kumpanya tulad ng Park Davis, isang malaking pharmaceutical na nagalok na bilhin ang karapatan sa imbensyon ni Zamora, ay tinanggihan ito ni Zamora dahil mas pinili niyang panatilihin ang karapatan at serbisyo para sa kanyang sariling bansa. Sa paglipas ng panahon, ang produktong tiki-tiki naging bahagi ng portfolio ng mas malaking pharmaceutical at consumer health company sa bansa. Sa kasalukuyan, ito ay niluluwal ng mga malalaking kumpanya ng gamot sa Pilipinas tulad ng United Laboratories o Unilab at may mga iba't ibang bersyon at pangalan kabilang ang Tiki-Tiki Star, United American Tiki-Tiki at mga syrup o drop na anyo para sa mga sanggol at bata. Ang kasikatan ng tiki-tiki hindi lamang dahil ito ay unang vitamin na matagumpay na naipamahagi sa bansa. Ito ay dahil sa isang seri ng mga pangyayaring nagbigay halaga sa produkto sa puso at isipan ng mga Pilipino. Una, ang pangailangan pangkalusugan noong panahon ng beriberi epidemya ay napakalaki. Ang kakulangan sa bitamina ay hindi lamang usapin ng sakit. Ito ay usapin ng kaligtasan ng buhay sa mga batang may pinakamahina at pinaka-vulnerable na bahagi ng populasyon. Ang tiki-tiki ay naging sagot sa pangailangan ito na nagdulot ng malaking pagbabago sa kalusugan ng publiko. Pangalawa, ang pagiging likido at madaling i-administer ng suplemento ay nagpalawak sa kakayahan nito na maabot ang mga bahay at healthcare center. Hindi kailangang maging eksperto ang isang magulang upang maunawaan kung paano ibibigay ang bitamina sa kanilang anak. Sa pagsasabing lagyan ng ilang patak sa ilalim ng dila araw-araw, ang simpleng tagubilin ay naging dahilan kung bakit maraming pamilya ang nagpasyang patuloy na gamitin ang tiki-tiki. Ito ay isang praktikal
abot kamay na solusyon sa isang malalang suliranin. Pangatlo, dahil ang produktong ito ay may sariling Pinoy na pinagmulan, nakaramdam ang maraming Pilipino ng pagmamalaki at koneksyon dito. Ang ideya ng isang sariling imbensyon na nakatulong sa maraming buhay ay nagugat sa pagpapahalaga ng publiko sa produkto. Ito'y hindi lamang isang supplement, ito'y simbolo ng sariling kakayahan ng bansa na magambag sa agham at kalusugan. Hindi man ito naging kontrobersyal, may ilang mga issue at debate ang sumunod sa kasaysayan ng tiki-tiki na dapat isaalang-alang. Una, sa paglipas ng panahon, ang pangailangan para sa tradisyonal na rice bran extract ay unti-unting nabalewala. Dahil sa pagdating ng mas moderno at mas maraming uri ng multivitamin na may mas mataas at kumpletong komposisyon at mas mataas na konsentrasyon ng nutrients, habang ang tiki-tiki naging popular noong panahon ng epidemya. Sa pag-usbong ng mas sophisticadong nutraceutical products, ang dating pagiging unang multivitamin nito ay nagkaroon ng hamon sa modernong merkado. Pangalawa, may mga pagkakataon na ang mga bersyon ng tiki-tiki na ibinebenta ngayon ay iba na ang formula at nilalaman kumpara sa original na rice bran extract. Ito'y dahil sa pagtaas ng pangailangan sa iba't ibang bitamina at nutrients, at may mga pagkakataon na mga bagong anyo ng produkto ay nagbumungkahi na mas mataas ang kabuuang benepisyo sa kalusugan. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan o debate tungkol sa pagiging tunay at kalidad ng orihinal na formula. Pangatlo, sa pagdaan ng panahon, maraming Pilipino nakakita sa tiki-tiki bilang bahagi ng kanilang alaala ng kabataan. Ngunit dahil sa pagbabago sa mga gawin ng pagkonsumo at mas mataas na antas ng kamalayan tungkol sa nutrisyon, may mga naghahanap ng mas mataas na komprehensibo at mas modernong solusyon kaysa sa tradisyonal na suplemento. Ito'y nagdulot ng argumento tungkol sa angkop na lugar o papel ng tiki-tiki sa kontemporaryong kalusugan. Sa kasalukuyan, ang tiki-tiki ay patuloy na matatagpuan sa merkado ng Pilipinas bilang isang kilalang suplementong bitamina para sa mga bata. Ito ay may iba't ibang persyon at anyo, kabilang mga syrup at droplet na madaling i-administer sa mga bata mula sa bagong panganak hanggang sa mas matandang edad. Ang mga bersyon na ito ay binebenta hindi lamang sa mga butika kundi pati na rin sa mga sari-sari store at health sections ng mga supermarket, kaya madaling maabot ng mga pamilyang Pilipino ang produkto. Bagaman hindi na ito kasing sentro ng diskusyon sa nutrisyon tulad noong unang panahon, nananatili pa rin itong isang pamilyar na pangalan sa maraming tahanan. Para sa ilan, ito'y nagdudulot ng malalim na nostalgia, alaala ng pagkabata ng mga araw na ang multivitamin na ito ay bahagi ng kanilang paglaki. Para sa iba, ito ay simbolo ng pagiging makabayan dahil ito ay produkto na may sariling kasaysayan at ambag sa pambansang kalusugan. Sa kabuuan, ang tiki-tiki higit pa sa isang simpleng produkto sa istante ng butika. Ito ay isang pamanang nauugat sa kasaysayan ng agham, kalusugan at inobasyon ng Pilipinas. Mula sa mga unang dekada ng ika-20 siglo, noong ito ay naging sagot sa isang malubhang krisis sa kalusugan, hanggang sa kasalukuyang panahon na ito ay nananatiling pangalan na kilala at naaalala ng maraming henerasyon, ang kwento ng tiki-tiki ay isang patunay ng kahalagahan ng sariling inisyatiba at pagmamalsakit sa pambansang kapakanan. Habang ang mundo ay nagpapatuloy sa pagunlad ng agham at teknolohiya, ang kwento ng tiki-tiki ay mananatiling paalala ng mga simpleng imbensyon at solusyon kapag ginawa ng may malasakit, talino at prinsipyo, ay may kakayahang magbago ng buhay at mag-iwan ng hindi malilimutang marka sa kasaysayan ng bansa.